Blessed Sunday, mga igsoon. Okay. So, sa dili pa ta maminaw sa pulong sa Ginoo, kita mag-aawit usa. Atong i-celebrate ang adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Salamat Lord sa bagong adlaw nga imong gihatag. What a beautiful Sunday, what a beautiful day. So, ang unta atong mga kasing-kasing na puno sa pagpasalamat sa Ginoo kay siya naghatag sa tanan atong gikinahanglan ug wala ta niya pasagdai ug karon nagatapok ganita. What a blessing. So ako nalipay na pod pagbalik, nalipay ko sa karong adlaw nga nakakita na pod ko sa mga kaigsuonan. So this is a very great privilege to be with the brethren. Kay dili tanan na ay blessing ngayon ani nga sayon ra makaadto sa fellowship. So nindot kaayo. So sa atong pagpasalamat karon dili po nato kalimtan ang paghinuklog pod sa atong mga kagalingon, sa atong mga kasing-kasing kung unsa ang atong nabuhat sa mga niblabay nga adlaw o unsa ang atong goal sa mga adlaw nga umaabot. Kay gitagaan man to sa Ginoong chance nga maghinulsol karong adlaw o magpasalamat o maghalad sa iya ha. So atog yung kuanon i-maximize kini nga adlaw atong mahalad sa Ginoo. So sa dili nato dugayon kita mga igsoon, sabay ko sa pag-awit sa atong Ginoo. Atong kinasingkasing nga kantahon o unta nga kini tanan ang mga lyrics sa atong kanta kini mo dulot gid sa atong kasing-kasing og mahimo nato nga pag-ampo usab. So manganta kita, kupti ako.
Lord, our God, our gracious and heavenly Father, the creator of heaven and earth, ang magbubuhat sa among mga kinabuhi ug nagbag-o niini anto aron kami maluwas sa among mga pagpakasala, maluwas sa kadautan sa kalibutan. Salamat kaayo Ginoo sa kanunay nga pagtipig, Lord, bisan pa man sa mga panahon Ginoo nga kami nabati nga layo kami sa imuha, pero sa among mga hunahuna kahibaw kami Ginoo, mao kani ang kamatuoran nga ikaw nagpabilin lagid, Lord, na aragid ka dinha o kanunay nga nagagiya kanamo Ginoo. Imo gid kami gikuptan, Lord. Mao kana nga hantud karon nagapadayon gihapon kami, but oh Lord, tabangi kami to examine ang among mga kaugalingon kung apa ba kami sa pagtuo, Lord God. Tabangi kami nga dili lang namo ibase ang among pagpabilin diha kanimo tungod kay naa lang mi sa tigom, Lord God. But oh Lord, help us amo kanang ma-realize sa matag adlaw, matag kanunay, bisan karong adlaw Ginoo, bagong adlaw na pod, Lord, ug ablihan na pod Ginoo ang among makasing-kasing, ang among mga salabutan Ginoo sa mga butang nga imuhang ganhan itudlo sa amo Ginoong Dios. Salamat kay Lord God sa kahigayunan. Salamat kaayo Ginoo sa pagtipig. Ikaw magauban sa mga kaigsuunan, sa mga laing dapit Ginoo. Keep nila nga safety ug magpa-remind sa matag usa Ginoo sa imong pulong, sa imong kabubuton, so sa kung kinsa kami Ginoo. Di na mo unta malimtan ang among identity, Lord God. Kami mga imuhang mga anak, tanan namong pagabuhaton Ginoo unta makahimaya sa imuha, Lord. Ang mga pagkanta karon, ang mga pagpaminaw sa imong pulong, ang among mga paghalad, ang among kasing-kasing, Lord, labaw sa tanan, ang imong maugid ka na imong gitan-aw, Lord God. I-humble kami Ginoo, humble us, Lord God. Karon adlaw og tagain na kapud kami kusog, Lord God, makalahutay na pud mi sa mga umaabot na pud nga mga pagsulay ug mga pagsulay nga mobalik, mga pagsulay nga kinahanglan pa namong agian aron kami mutubo, Lord God. Salamat kaayo Ginoo bisan sa kana nga mga pagsulay, Lord. Musa Ginoo, andam kami nga mamati, Lord God, sa imong mga pulong karon ug andam kami nga mutuman Ginoo bisan sa among mga kakulangon. Mao kanang nianhi kami Ginoo aron kami naay dalunggan nga mamati ug mutuman sa imong kabubuton, Lord God. So convict the hearts of everyone to not just listen, not just hear, but to obey and to do your will, O Lord God. And until you come, until our last breath. This we ask and pray and give thanks in Jesus' mighty and holy name. Amen.
Sige, mayong buntag, kaninyong tanan. Mayong buntag. Where two or three gathered together in His name, nasa taliwala ato ang nga Ginoo. Always na nga atong nga Ginoo na naa sa taliwala sa iyang nga mga anak, dili gikan kay naay church building, dili gikan kay naay kanang usa ka organization nga naa dinha, kundi kay naa ang iyang mga anak. Kung asan ang iyang mga anak, ana apod siya. So, ako mapasalamatton ko. Pasalamatton ko sa Ginoo nga kaning ang higayon nga gitapok ta kay knowing na daghan tag mga kaigsuonan nga wala pa nato mailhan nga naa sa laing mga nasod nga naglisod pud sila, in which nga karon daghan ang take advantage sa gera nga nahitabo dito sa Middle East. Another war na sad pod nga wherein Russia is taking over Ukraine, so murag China towards Taiwan. So ang mga Kristohanon sad pod nga naa ang mga lugar kay maganto sa sad pod gumikan sa tawag ani wars and rumors of wars. And seeing adire kita sa Pilipinas, ingani ta ka free nga makaserve niya. So usa ni siya ka pagpasalamat nato sa Ginoo, pero sa mga persecutions diha magid matest ang ato agtod nga pagtuo. Grabe ang pagtuo sa mga igsoon po nato nga naapod ana nga mga lugar. So even nga we know nga naapod tay nakaila pod nga naka-visit pod diri nga successful na pod sila nga kuan na pod. I think that was Mawiland. Pero di na ako siya makommunicate kay wala sila yung Facebook dito. So, muna nga, ang atoa, as believers in the Lord, we ought to pray for one another, asking of the Holy Spirit, strength, His presence, wisdom. Mao kini ato nga panghayoon sa matag kanunay. And knowing nga napod mga igsuon nga presently naapod diri ani nga tigom nga naapod gipamati sa lawas or even mga circumstances sa ilahang mga pamilya nga angay kita nga mga igsuon mag-isig timbayayong sa pag-ampo. So karon as I proceed karon sa ato ang sa scriptures, let's go to Book of John chapter 14. So John chapter 14 dirita sa verses 16 up to 18. Akong basahon diri sa Bisaya, John 14:16 to 18. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos, mubalik ako kaninyo. And I'll be reading as well the book of Ezekiel chapter 37. You already know this story, the vision nga gihatag sa Ginoo kang Ezekiel ani nga verses. Akong basahon diri sa Bisaya. Ezekiel 37 verse 1. Gigamhan ako pag-ayo sa Ginoo og pinaagi sa iyang espiritu, gidala ako niya didto sa walog o valley diin nagpasad ang mga bukog. Gipakita niya kanako ang tibuok nga walog nga nalukop sa mga bukog nga ugah kaayo. Og giingnan ako niya, tao, mabuhi pa ba kining mga bukog? Og mitubag ako, O Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini.
Unya giingnan pagayod ako niya. Sultihi kining mga ugang bukog nga mamati sila kanako. Kay ako ang Ginoong Dios nag-ingon kaninyo, paginhawaon ko kamo og mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamog mga ugat og unod og panit og hatagan ko kamog gininhawa og mabuhi kamo. Unya makaila na kamo nga ako mao ang Ginoo. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas og nagkauli ang mga bukog og nahimong tibuok nga lawas. Sa pagtanaw ko, may mga ugat, unod og panit na kini apan dili pa mo ginhawa. Unya giingnan ako sa Dios. Tao, sultihi ang hangin nga ako ang Ginoong Dios. Nagsugo kaniya sa paghuros og sa paghatag og gininhawa ni ining patayng mga lawas aron mabuhi sila pag-usab. Busa, misulti ako sumala sa gisugo kanako og miginhawa na sila og nabuhi og nanindog. Hilabihan gayud sila kadaghan. Kung dinhi pa sa English, they became an exceeding great army, mga kasundaluhan. Unya giingnan ako sa Dios, tao, kining mga bukog mao ang katawhan sa Israel. Miingon sila, ugana ang among mga bukog ug wala na kami paglaom ug wala nay kaugmaon. Busa sultihi sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. So, let us pray. Salamat kayo among Ginoong Hesukristo. Salamat o Dios ang imo mga pulong, O Lord God, nga may nagadala sa kinabuhi, ikaw, among Ginoong Jesucristo. Salamat, O Lord Jesus, nga kami, O Lord God, imuhang nagiablihan sa among mga mata. O nahibalo kami, nga daghan pang mga butang sa mga kasing-kasing na angay panamo, O Dios, nga ikumpisa, o isurrender kanimo, O Lord Jesus. But it is you who gives us the will and to do according to your good pleasure. Ug mao kini ang hinungdan nga imong gihatag imong balang espiritu kanamo, O Dios, that will give us conviction, maghatag kanamo, O Lord Jesus, sa kabag-uhan nga dili namo kaya sa among mga kaugalingon, O Dios. Busa, O Dios, kami magapangayo sa mga bala na espiritu, ug dili lamang sa kaning adlaw, pero sa sunod pod nga mga adlaw, O Dios, that you may fill us, O Lord Jesus Christ. And karon, O Lord God, sa imuha nga dakong gugma ug kaluoy, uban na kami, O Lord Jesus, ug nga ako nga mahimo nga takos sa mensahe nga imuha nga ganahan nga mahatod sa matag usa. O Lord God, nga ikaw magapanalangin sa ako mga basa ako ang atibuok nga lawas kinabuhi nga kini, O Lord Jesus Christ, ang imong mga pulong dili mahimo nga kawang, pero nasayod kami, O Dios, ang imong nga pulong dili gayud kawang sa matag usa nga namati karon. In Jesus Christ's name kami nagampo, nagpasalamat. Amen. So, daghan na ta mapipila nga meditations, kanang kita magtigom ta sa mga afternoon, Sunday afternoon, or ato mga fellowships, kanang dili igo lang nga kita, we lead people sa sinner's prayer. Nga, although ang gospel na nadira sa sinner's prayer, pero nasayod man pud ta nga gamiton po na siya sa Ginoo. Basta nawali ang pangalan sa Ginoong Jesucristo, dinha ang iyang pulong dili mahimo nga kawang. Although gamiton siya nga mahimong abuse, ma-abuse siya sa mga kaigsuunan, kay mahimo na lang gid siyang tawag ani comfort pill, nga like comforted na ka, nga langit no na ka, kay ay nakasulti na bita ko sa sinner's prayer, na kay ako ang nagikupisal nga makasasala ko, unya ako kay gidawat na ko si Jesus Christ as my Lord and personal Savior, okay na, luwas na ko. Naa din ang gospel, pero kinahanglan gyud as shepherds sa flock nga gitahas sa ato sa Ginoo, kinahanglan gyud nga naa natong kasing-kasing lead the people nga sila makahibalo ug makaila sa ato ang Ginoo. Dili lamang kay kutob kay nakasulti na og sinner's prayer, parte na sa pamilya sa Ginoo. Dili nga na, kundi naa ang kanunay nga pagbisbis sa pulong, ang tubig sa kinabuhing walay katapusan. Pero ang kasagaran pod nga kulang ug kung magsangyaw na sa pulong sa Ginoo, naani siyang missing element nga wherein
Kahinomdom mo atong sa may Lucas 11 nga ask and ye shall receive. Common kayo nga verse, ask and ye shall receive, seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. So, ako nga basahon no sa dire sa Lucas 11, 9 hangtod sa 13. Ang Lucas nga version ng ako ang basahon kay naaman pud ni siya sa Mateo City. So sa Lucas 11, gisulti dinhi sugod sa may bersikulo 9. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin kun siya mangayog isda o muhatag kaniyag mo din ang Bisaya ani tanga kun mangayo siyag itlog. Okay? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayog mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Sa Mateo 7, all good things, but all good things is in the Father. And so, sa Lucas 11, ang ihatag sa atoa sa amahan, all those good things is the Holy Spirit, ang balaang Espiritu. Ganahan ko mo impasiya ani nga parte kay kita naan lang ta nga atong buhaton ang ato ang role nga kita magasangyaw, magatudlo, pero naatay kulang nga wala nato na pangayo. Kahinomdom mo sa katong gisulti sa may Ezekiel kaganiha. Ato ang gibasa, giingnan sa Ginoo si Ezekiel. Ezekiel, unsay mo nakita? Mga bukog, uga man kaayo. Mabuhi pa ba kini? Ikay na sayod, Lord, kung mabuhi pa ba ni sila? Sige, sangyaw. Ipropesiya ang pulong. Sige, nagsangyaw siya sa mga patayng lawas nga murag di na gina makadungog, pero pasangyawon siya sa Ginoo. Naay mga lawas, naay bag-ong nga mga unod, panit, mga tao na gid sila pero wapay ginhawa. Ug ang ingon sa Ginoo, speak to the wind. Dili lang kay magsangyaw sa mga tao, kundi pangayo pud sa Ginoo. Speak to the wind and let the wind breathe. Ug so diha na natagaan sila og ginhawa ug nahimo silang usa ka dako kaayo nga army. So nakita ninyo ang connection. Mahimong sa kani nga time sa Lucas 11, wala pa kayo ni masabti sa mga disipulo. By the time nga nagsulti si Jesus Christ nga iyang ihatag ang iyang balaang espiritu sa katong magapangayo. So wala pa nila masabti kay wa pa man ni kayab si Jesus Christ. Wala pa siya na-resurrect gikan sa patay. So, karon si John 14 nga atong gibasa kaganiya, Juan 14, tanawan ninyo, naay gisulti diri si Jesus Christ, connected atong sa Lucas 11. Tanawa ang sa may 16. Akong basahon sa English ha, John 14:16. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Kung diri pa sa Bisaya, ang pagkasulti ani, verse 16, mangayo ako sa amahan, og hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Even Jesus Christ, He asked the Father for the Comforter, the Holy Spirit. He asked of it from the Father. So, para context lang na mabaloan ninyo unsay naa diri sa John 14, gitawag ni siya ang John chapter 13 up to 17 as the upper room discourse. Unsa man ang meaning anang discourse? Kanang panagstoryahan ay. So, nagstoryahan ay. So, upper room, kay mao man ni siya katong giingon sa Book of Mark nga pag-prepare sa Passover, naay usa ka tawo nga nagdala og pitcher. O doon na, mura siya kanang kuan, tawag ni pitsil. So, sunda siya og i-lead mo niya dito sa may upper room. So, usa siya kabalay nga naay second floor, dito sila mag-discuss sa iyang mga disipulo. So, that is chapters 13 up to 17. Pero kung atuan na siya nga i-literal, kung imong basahon sa John chapter 14, niingon ba si Jesus Christ, ang last verse sa chapter 14, arise, let us go thence. So, ang tinuda na, nanglakaw na gid sila pag
after chapter 14, padung sa Garden of Gethsemane. So samtang nang lakaw sila, Jesus is talking to them. Nagsigig-storya si Jesus up to chapter 17. Pero gi-consider gihapon siya nga upper room discourse ang pagka-classify sa chapters 13 to 17. Og naa dire nagsugod sa chapter 14 ang introduction bahin sa Holy Spirit. Kaning chapter 14 kay di gyud ako ni malimtan sad pod kay naa diri ang first verse nga paborito sa atong igsuon, in my father's house are many mansions nga na, or many rooms, many places nga kung kita asa ta magapuyo kauban niya didto. So naghatag og comfort diri si Jesus Christ kay ngano man nagpahibalo na manggod siya nga mubiya siya. Sa chapter 13 naghisgot na si Jesus nga moabot na ang panahon that the Son of Man will be glorified. Ang anak sa tao kay siya pagkakayabo na, pagkakuhao na. So ang nasabtan sa mga disipulo, hala, mubiya di ka na mo, Lord. Pero walay ni usa nila nangutana, asa ka padong. Mao ba'y ang ingon sa John 16, hangtod karon walay nangutana ninyo kung asa ko padong. Ang pangutana kanila permente, Lord, nganong di man mi kauban nimo? Lord, nganong dili man mi pwede nga kung asa ka diha pod mi? Mapay permente nga naasa una-una sa mga disipulo. So, diri sa chapter 13, nisultian na si Pedro, ngano nga dili man mi pwede nga muuban nimo karon. Nganong afterwards pa man. Ingon ni Jesus, musunod ra lagi mo, humanani. Pero ingnan ko ikaw, Pedro, imo gani kong i-deny 3 times before ang rooster mo crow. Mo crow. So, mo tugtugaog. Anyway, mo ni siya ang comfort gihatag sa Ginoo nga sila biyaan sila physically ni Jesus Christ. Hatag dayon siya sa chapter 14 nga ako magaampo sa amahan. Mangayo ko sa amahan sa comforter. Giterm diya another comforter kay ani nga ato nga time ang ilang comfort kay naa man si Jesus Christ. Pero karon mo ting ingon ni Jesus, karon nga naa pa ang kahayag, makig-uban mo o mubuhat mo sa mga butang sa kahayag kay moabot ang adlaw pag kuhaon na kaninyo ang nagdala sa kahayag, which is si Jesus. Kuhaon. Og didto mabiyaan ang mga disipulo. Kay baobaya mo nga pagkabiya ni Jesus Christ, naabay usa ka disipulo nga nagpabilin. Ang giingon dito sa Lucas, they were all scattered. Scattered gid sila. Although naninguha si Pedro nga magsigig uban-uban, pero in the end, na-deny gihapon niya si Jesus Christ. So nagpakita na gid ang Ginoong Jesucristo. These are the things that will happen. Mahitabo gid ni siya na ipipila ka ninyo kay pagabirahon, pagawas sa mga sinagoga, uban ninyo patyon o maabihan pa nila that they are doing God's service. We are doing the Lord's will nga among patyon ang kaning apostoles. Okay, bao biyata nga kana nga kasing-kasing, mao binay kasing-kasing ni Saulo sa una, ni Pablo. Mabay Bisayaan ng Saul. Saul kagyapon. So, si Saul nga, iyahang tinguha, patyon ang mga Christians, kay he was thinking nga mao kining ikalipay sa Ginoo. Pero di ito, giusab siya. So, dili lang nga manoon si Saul or si Pablo, daghan pa man sad pod sa mga Pharisees nga nagahuna-huna kung mapatay nila ang mga apostoles, nagbuhat sila serbisyo sa Ginoo. But anyway, kana siya kay context nganong naghatag ani nga discourse, ani nga panagstoryahanay sila si Jesus padung sa iyahang mga disipulo. So, karon ako nga pagabalikon dito sa Ezekiel, di ba? Ato ang gibasa kaganiha, Ezekiel chapter 37. Ako nga i-emphasize lang ni siya og balik. Ezekiel chapter 37. So, there sa Ezekiel chapter 37, ana siya dinhi, verse 1, gigamhan ako pag-ayo sa Ginoo og pinaagi sa iyang espiritu, gidala ako niya didto sa walog, diin nagpasad ang mga bukog. So naa dire mga bukog, dry bones, og nangutana ang Ginoo, tao, verse 3, mabuhi pa ba kining mga bukog? O Ginoong Dios, ikaw kay nasayod niini, ana si Ezekiel. Og mao ni nagpropesiya siya, giingnan siya sa Ginoo nga sultiha kining mga ugang bukog nga mamati sila kanako. Kaya pa ba day sa patay nga lawas nga mamati, no? Tanawan nato, di ba? Roma 10:14.
Naigisulti diri sa Roma 10:14, akong basahon diri sa English. How then shall they call on him in whom they have not believed? How shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So diri ang katungdanan nato ba nga nabiyay na ilhan pod nga there are other believers na gunahuna sila nga kay pinili naman sa Ginoo di na kinahanglan nga magsangyaw. Dili gitagaan gyud ta sa Ginoo ani nga commission, ani nga responsibilidad kay unsaon nila pagtuo kung wala pa nila ni madunggan. Og diri nato makita sa unang statement pa lang, how then shall they call on him in whom they have not believed? Kung wala pa gani sila in the first place ni tuo sa Ginoong Hesukristo, bahalag nakadungog na sila ng pangalan nga Jesus Christ, tibok nilang kinabuhi. Pero kung wala pa sila ni tuo or ni obey or ni follow kang Jesus Christ, how will they call on him? Saan nila pagtawag sa Ginoo? Diya makita ba how depraved are we? Kita nga mga tao nga wala tay kusog, wala tay will of our own nga kita mismo mupili sa Ginoo. Sama rata atong gisulti ni Ezekiel, mga bukog rata. Bukog nga uga gyud kaayo. So, gituyo sa Ginoo nga ang vision gipakita niya kang Ezekiel kay mga bukog nga uga gyud kaayo kay para pangutana sa iya, mabuhi pa ba kini? Kung siya lang in the flesh, magunahuna gid si Ezekiel, wa namang ginay chance. Oy, ipanglubong na lang na tanan. Pero di ay to, kato siya, matod pa sa gisulti sa Ginoo, mauni ang banay sa Israel. Kita nga mga tao, atubangan di rin, maglakaw-lakaw ta, makita tag mga tao di sa itong palibot, we are all just like those dry bones. Wala tay kusog sa itong kaugalingon unless we get to hear. So ang mga patay ng mga tao di ay, makadungog pa. Makadungog pa na sila. And by hearing sa ilaha nga pagdungog, sa ilaha nga makadungog sila sa maayong balita, dinha makabaton sila kaluwasan. So, nakita man ninyo sa kang Ezekiel, di ba? Ang una niya nga pagwali kay nangahimong lawas pero walay ginhawa. Walay ginhawa. Diri ko magatuo nga ang mga tao nga atong agisangyawan sa matag kanunay natanom ang liso sa ilahang mga kasing-kasing pero makita pa nato nga anam-anam pagyud siya nga gipatubo pa sa Ginoo. Hangtod nga moabot ang panahon nga siya transformed, conformed na sa will sa ato ang Ginoo. Kanundon mo sa John chapter 3, 'di ba? Sa John chapter 3, giunsa pag-describe ni Jesus ang tao nga nahimugso pagbalik. Sama sa hangin nga muhuros kini. Wala ka kahibalog asa ni gikan, wa kay bawog asa ni padong. Sama ra ni siya sa tao nga nahimugso pagbalik. Di po di mo mahibaluan kung kanusa. Mahimong pwedeng musulat ang tao nga morning adlaw nga yang gidawat si Jesus Christ, yang isulti spiritual birthday ni niya. Pero ang Ginoong Hesukristo nagsulti nga siya lamang. Siya ra gyud ang makahibalo og kita nga mga tao, wa gyud nato mahibaluan, kalit lang naay kausaban nga moabot sa ato ang mga kinabuhi sama sa hangin. Og kini sa kang Ezekiel, siya kay nagsangyaw siya sa mga katawhan og human ana nangayo siya didto sa hangin. So mao to nga diri sa Ezekiel 37 verse 9, akong basahon sa English, then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live. And ako nga naghinuklog ko ani nga mga pulong ba, I remember, sa una, kanang fulfilling na kaayo, nga kanang makasangyaw ta, yes, nakasulti ko sa pulong sa Ginoo. Yes, ako ang naging nga na, ako ang nasultihan, ang Ginoo na'y bahala na. At tinuod, mangyod, ang Ginoo na'y bahala sa kinabuhi ang nga tao. Siya ka ang mo'y magkapatubo, gid ana. Pero, unsa pa may giawhag sa ato adiri sa Ginoo? Diba? Lucas 11. Ang Lucas 11, dili ra man na kay one time, big time. Di na siya one time, big time nga ang Holy Spirit, human nga naa na nato, nasilyuhan na ta, okay na. Kundi ang ganahan sa Ginoo, dependent bata niya. Kanunay ba natong ginapangayo ang iyang nga presensya? Og bisan nga kita, naa ba natong kahangawa? Lord, ako magapangayo si mong balaan na espiritu nga kani sila, mutuo. Kani nga mga tao diri, nga namati, nga sila unta, mutuo.
Kay di gini sila makadungog nako bisang unsa nakog sangyaw, di gini sila makadungog nako unless ang imong balang espiritu may magbag-o nila. Naging mga panahon nga diri makasangyaw tag kanag yung mga klaro gid kayo gahubog-hubog na, gainom na ing ana. Mustorya ka sa pulong, oo ka sila, oo. But then nakainumdum ko ba nga, Lord, ikaw man din nagsulti. Pangayuing balang espiritu. Sometimes mga anak ko nga, kung na pa may time, pwede ko mag-pray para ninyo. I-recap ang gospel sa pagampo o sa kana nga panahon, pangayui ang presensya sa Ginoo. Ang iyang balaan na espiritu. Pangayui ang iyang balaan na espiritu. So we who preach, do we ask of the Holy Spirit? We don't just speak to the ears ani nga mga patay. We go to the Father. Muduol ta sa Amahan ug mangayo kita sa iyang nga balaan nga espiritu. So, kaganiha mo to kung gi-share nga sa Matthew 7, ang gisulti dire sa may verse 11 nga if kung kita nga mga daotan kaya nato muhatag og maayong mga butang sa atong mga anak, how much more nga atong Amahan dito sa langit kaya niyang ihatag ang tanang maayong butang alang kanato. Ug ang kaning tanang maayong butang is the Holy Spirit. This is the Holy Spirit. Matud pa sa Lucas 11. Pero aside sa kaning ang Holy Spirit, diri gipakita pod sa Ginoo nga very particular gid kayo siya nga mangayo ta. Kita mo ang purity sa kabata nga bahalag kay wala na siya kasabot nga sala ang iyang gibuhat magsisiyag pangayo. Pero kuan lang gyud, sige lang gyud pangayo gyud. Ngayo lang ginagmay bisang kindi, kwarta, bisang unsa lang. Uy, sunod ha, sig pangayo kay di na mayo masitag pangayo. Pangayo ra gyapon, mangayo ra gyud gyapon. So, ang purity sa mind sa bata ba nga ganahan lagid siya nga magsige siya depend nga naay tao nga mas daghan man ni siya og kuno mga butang so mangayo ko ani niya. Kita, yes, it is good thing that gitudluan ta sa Ginoo to be independent. Kamao ka sa imong kaugalingon nga mobuhi sa imong kaugalingon. Pero ang tinuod man gid ana spiritually, di gid nato kaya nga buhiyon ang atong kaugalingon kung wala ang balaang espiritu. Kung wala ang Ginoong Hesukristo. Very particular gid kayo ang Ginoo when it comes to mangayo, asking. Tanawa ha, kapila gini niya gi-mention mo, muhisgot lang kog duha lang ka passages dire sa John. Like example, John 14. Sa John 14, 13 to 14, 13 to 14, gisulti niya dinhi. Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. Lain na sad pod. John 16, 23 to 24. And in that day, you shall ask me nothing. Ang pasabot ana nga kanang ganing magpangutana sila gani nga na unsa na ni kay wasla kasabot kanang ask ang pasabot niya dire. Nya, verily or truly, truly, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father, unsa inyong pangayoon sa Amahan, in my name, in the name of Jesus, He will give it to you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Mapamamo muna kapangayo. Pinagi sa kong pangalan, mangayo kamo, ug kamo makadawat, ang inyong kalipay mapuno. So, kung kaniman lang di ay, ato ni siyang i-connect sa Matthew 7, ask and ye shall receive. Or kato sa Lucas 11, ask and ye shall receive. And then, point man day siya padung sa Holy Spirit. Nya mo ingon dayon si Jesus Christ, pangayo mo bisan unsa sa akong pangalan. Pinagi sa akong pangalan, akong buhaton, akong ihatag kaninyo. Unya, nag-ingon ba sa John 14 nga ang ganahan sa Ginoo nga ang ato ang mga kasing-kasing magabuhat sa kung unsay ganahan nga buhaton sa Amahan. If ang atong kasing-kasing in line na niya, ang atong pangayoon time to time, Lord, may we ask of your Holy Spirit. May we ask of your presence. Og siya na dayon ang mutultol na dayon nato sa pag-establish sa atong mga steps. At di ba di pwede, Pastor, nga mangayo ko og kanang mga specific yun, yung mga ingani, mga panginahanglanon. Yes, makamention man kita ana. But by the power of the Holy Spirit, ang imuhang una-una ma-inline. Nga wherein, bisan gani sa imuhang pangayoon, makaingon ka, thy will be done. Lord, kung kini nga mga butang imuha nga ihatag, then Lord Jesus, ako ani nga i-treasure, but Lord God, your will be done. Your will be done. Ganahan ng Ginoo, naa nato ni nga kasing-kasing ang mangayo.
Mangayo gid ta niya. Kay nakita gid sa Ginoo nga di ginato kaya nga mabuhi sa ato ang nga kaugalingon spiritually. Even gani ang Ginoo nag-ingon pa sa Deuteronomy chapter 8, Deuteronomy chapter 5 nga ang pang-adlaw-adlaw nila nga mga panginahanglanon, ang Ginoo mo'y naghatag nila kusog nga makuha na nila. It is the Lord who will bless us. Even the material things, mga needs nato sa matag adlaw mo nang ingon ni Jesus Christ, ayaw dugangi o dili na makadugang sa imuhang kinabuhi ang sigkabalaka. Padak ang imong pagtuo. Seek the kingdom of God first, His righteousness. All these other things will be added unto you. And what is it that you need to seek? Seek His presence. Seek for His Holy Spirit. Unsa man day ang purpose sa Holy Spirit sa ato mga kinabuhi? Unsa man ang purpose ani? So, una, kung ako lang basayahan lang diri sa Book of John, napakita na ni Jesus kung unsa ang purpose sa Holy Spirit when He comes here. So, John 14:16 to 18. So, gisulti diri sa my verse 16. I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Nindot pa diri baya sa atong mga meditations na balaan nato that the Holy Spirit is Jesus Christ Himself. Because Jesus Christ, naa siya sa flesh, atong nga time, but by the power of the Holy Spirit, ang Espiritu ni Kristo, He is able to dwell in each one of us. Makapuyo siya nato. So, usa na, the purpose of the Holy Spirit, nga siya makapuyo sa ato ang mga kasing-kasing, atong mga templo. Kita nga templo na sa balaan nga Espiritu. So kita, puloy-anan ta. Puloy-anan. So that's the purpose nga ang Ginoo gipadala ang iya nga comforter. So, another thing, ang purpose po sa Holy Spirit, just by the book of John, sa John 14:26, gisulti din sa 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, ang balang Espiritu, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. First part, siya magatudlo kanato sa tanan butang. Okay, kung mangayo dito sa balaan ng Espiritu, He will teach us all things. Diyan na nga, musunod na dayon ng uban. Giyahan dayan kaniya nga, kani Jeff, kani diri ang imo nga step, kani siya nga step, ayaw dira, siradaan ako nga pultahan, kani nga pultahan para imuha, sulod diri, mugiya ang balaan ng Espiritu. So kung naa niya all wisdom sa Holy Spirit, why are we not asking for Him? So iya nga presensya. He will teach us everything. And even so, kung ato nga i-relate na siya sa ato ang practical nga mga pagkinabuhi dinhi, bisan gani si David, nagsulti siya, Lord, ikaw ang nagtudlo ani nga mga kamot, nga kahibalo mugira. Bisan gani, more pwede bang isulti ni David nga, ay nagtraining magugog maayo ani Lord, munang kahibalo ko maminsing dire. Pero dili, si David ni sulti nga ang Ginoo mooy nagtudlo niya. Kaning atong mga trabaho karon, kung wala taning atong mga trabaho pud karon kung dili ang Ginoo may naghatag ani. Og di pud kaniya tagaan ana og lain nga trabaho kung kini ikaalaot sa imong espiritu. Ikaalaot sa imong pagtubo espiritual. That's the power of the Holy Spirit. He opens doors, He closes them, He teaches you where to step, where to draw back. He teaches you kung asa ka nga dalan, unsa imong pilion. Munang manghayo ka kanunay, kaalam. Og ang kaalam naa sa Ginoong Jesucristo ug pinaagi sa iyang balaang espiritu nga mao espiritu ni Jesus Christ nga nagapuyo nato. He teaches us all things. Og kanipon usa, He reminds us of all things. Atong gibasa na kaganiya sa verse 26, di ba? And bring all things to your remembrance. So, if kung ikaw nagkinabuhi sa pagpakasala, di ba? I don't know if you have experienced this, murag ang mga pulong sa Ginoo mang flash out. Mga wala. Nabisan gani ang mismong pagpakli nimo sa Biblia, makalimot naman ko gaasa naman to kay dugay na pila nakakatuig ni biya sa Ginoo.
ang mga libro mo ginakatultol. Mawala gyud sa imo ha. Kay ang kaalam wala man gud sa imo, ang kaalam naa sa Ginoo. Naa niya nga mo'y nagpuyo kanato. So, ang ganahan sa Ginoo nga og kung naa na ta sa balang espiritu, He will remind us everything. Bisan gani at points nga wa ka kahibalo ana nga mga bersikulo ha, pero nabasa nimo sa una, kung gikinahanglan nimo kalit lang ma-reminded ka. Nakoy nakaistorya nga kaigsuona nato kay we know naman that debate is sin because palabuan na raman na ang debate. Pero ato nga time nga nahug siya sa usa ka debate, ug wa siya kay baw siyang buhaton kay ang iya nga ka debate dili man mo tuo nga Ginoo si Kristo. Og out of nowhere, wala siya kahibalo nga pwedeng gamiton to nga bersikulo ni sud lang sing una-una kani di ay nga bersikulo katong giingon sa Galatia 1. Sige ako tamong ipakon sa iya nga argument. Sa Galatia 1 na ay gisulti dinhi. Okay, here. Kita na nako. Galatians chapter 1, verse 12. Kalit lang nga nisud ni siyang hunahuna og muni ang gisulti as rebuttal ato nga debate. Unsa may masulti nimo ani sa Galatia 1:12? Ingon niya diri, "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." So, ang pulong nga gitudlo kanato di daw gikan sa tao, kundi gikan kang Kristo. So si Kristo, kinsa di siya? Og dito na nakatubag ang iya nga gitagaan nato nga rebuttal. Og natingala ka sad pud siya nga nganong nisud pud to sa kununa-huna nga mao to nga bersikulo ang akong ihatag. Pero tinuod ana, before na niabot sing hunahuna, kay baw siya nga murag dili siya kamao unsaon niya paghatag ani kay first time niya. Sa ingana nga debate, nangayog siya sa Ginoo, Lord God, kung dili ko nimo tagaan sa imong kaalam, di gud ko kay balok unsaon ni og mapakaulawan imong pangan kay daghan ang naminaw. Ug kalit lang isud ni ang Galatians 1:12. Kani di ay di man ka tao ang Ginoong Hesukristo. Diri ani nga bersikulo. Kung technical lang ba nga part? O teknikalon siya. So, kana ba nga mga butang gani nga ang Ginoo mismo ang mo kalit lang og hatag nimo og mga pulong. Even at times nga wala nimo na meditate. Unsa may gisulti sa Lucas? Even if you don't premeditate, wala na nimo na siya nga na premeditate gyud or like nangandam gyud ka para ana nga panahon. Kay anytime people will really ask. Nara kasi mong trabaho, kalit lang na manguhit nimo. Unsa ganay mo ang church gani? Opportunity. Kana naa na dayon ang oportunidad nga ikaw nga maka-share sa gospel. But if you are not ready to answer about the hope that is in you, then pwedeng na tendency mapakaulawan ang pangan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay pwedeng sayop ang ato ang matudlo. Pero kung ikaw nga puno sa balaan nga espiritu, siya'y muhatag kanimo sa pulong. And ingon pa sa Ezekiel, I do not this for your sakes, but I do this for my name's sake. Nga ang ako ang pangalan, dili mapakaulawan dadto sa mga dili magtotoo. Mo'y sulti dito sa book of Ezekiel chapter 36. So this is not for our sakes but for the name of our Lord Jesus Christ's sake, for his name. Og mao ba na ang gisulti sa amahan kang Jesus there is John chapter 14, John 13 and 14, I will glorify your name. Og ingon dai ni Jesus Christ, glorify your name, that the Father will glorify his name. Mangutana din ko nga kinsa unsa man ding name sa Father? Nara di ay ang name po sa Father is Jesus Christ. The fullness of the Godhead. The image of the invisible God. So, naa sa pangalan sa Ginoong Hesukristo. Naa dinhi the fullness. And you ask of it by the Holy Spirit in His name. Katong ingon pa ni Jesus, wa pa mo nangayo ba lagi? Pangayo ka mo in my name. In Jesus Christ's name. We ask of your Holy Spirit, Lord, in Jesus' name, maabot kini sa ato matagusa. So, sa John lang ni siya ang ako ang gisaysay,
bahin sa the purpose of the Holy Spirit. Or even, ako pang basahon niya, unsa ang i-remind, unsa ang i-teach sa Holy Spirit nato. John 16 verse 8. Unsa gisulti sa John 16:8. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Kung moabot na kini ang bala na Espiritu, ibubo na niya para kanato, iyaha nga i-reprove, iyang i-expose, iyatang tudluan, nga kinisala. Righteousness, kaya ang ato ang amahan dito sa langit, perfect. Og angay tang magkinabuhi sa pagkamatarong. Tudluan kita niya, righteousness. And of judgment, because the prince of this world is already judged. Nahukma na siya. Dayag na kayo ang iyahang mga buhat nga mga sala. Makita na nato nga ang ato ang mga gikahiligan sa una nga mga salida, nga mga hobbies, iniglantaw na nato balik. Ala, nilaad man day kayo ni. Di man day ni maayo. Dautan man din nga mga buhat, ganahan ko mubiya ani. Nahukma na sa Ginoo nga sala ni nga mga butanga, og di na ko ganahan nga mubalik ani. Di ba mao man na ang sa Ezekiel 36 nga siya muhatag sa iyang espiritu kanato og ikaw ngilaran na ka sa imuang kinabuhi sa una. Ana. Pwedeng time to time mo remind na siya nga murag lami ang kanang sala, nindot ang kanang sala, pero naay mo kalit lag-ilog ba? Uy, hinumduma. Gibag-o na tika. Nga na. That's the power of the Holy Spirit in us. So, Ezekiel 36, 26 hangtod 27. Sige, sulti dire. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. So the Spirit that is in us, which is the Holy Spirit, He will cause us nga kita maglakaw sa iyahang nga mga kabubuton. To walk in His statutes, to walk in His law, in His judgments. Munang ug kung kita, if we claim that we have the Holy Spirit, yet our decisions, our lives, murag wala nagiyahan sa balaan nga Espiritu, ask ourselves, have we asked for Him? Pangutan ninyong ko galingon, nakapangayo ba ka? Kaniya. Murag kay ang word manggod nga ask, kung sa English, kay duha ang meaning, ask nga nangutana, ask nga nangayo. So, kani, nakapangayo ba ta? Sa iya nga presensya. He will guide us into all truth. And we don't just ask, dili lang kay kita mangayo sa balang espiritu para lang sa ato ang kaugalingon, not just for our own sakes, but also for the brethren, para sa ato mga kaigsuunan. Did you remember, di ba, sa mga apostoles sa book of Acts? The apostles in the book of Acts, maghatag pipila, Acts chapter 8, buhat 8, 14 hangtod 16. Sige, ako lang sang basahon lang sa English. Gingon dire, Acts 8, 14 to 16. Now, when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Kinadunggan nila nga, naidaghan ang nituo sa maayong balita sa Samaria, pinaagi ni Philip. Si Philip man tong unang gisend dito. Nakaibabi mo si Simon ani nga time nga usa ka sorcerer, gikan kay nakit-an niya nga naidaghang nanuo na kang Jesus, nituo sad pud siya. Kana mao ni siya nga story. Then 15, who when they were come down prayed for them, nagampo siya para nila, and that they might receive the Holy Ghost. For as yet he was fallen upon none of them. Wala pa. Only they were baptized in the name of the Lord Jesus. And I remember katong gisulti sa Ezekiel 37. Prophesy unto the dry bones. Nangahimo mga lawas. Pero wa pa man kaginhawa, Lord. Then speak to the wind. Let the wind breathe into their nostrils. Ug kanina kahinumdom ko, they believe in the Lord Jesus, but the Holy Spirit has not fallen yet upon them. Ug mao to nga si Peter ug si John pag-abot na dito, they prayed for the brethren that they may receive the Holy Ghost. Dili siya something nga like ang mga tao ani nga panahon nga sila'y nangayo, kundi si ang mismo mga apostoles, si Peter ug si John mo'y nangayo sa balang espiritu para nila. Ana. Acts 19, 4-6. Kani sa case na po ni Paul. Acts 19. Then said Paul,
John the Baptist verily baptized with the baptism of repentance. Yes, saying unto the people that they should believe on him which should come after him. To believe atong moabot sunod niya, which is si Jesus Christ. That is on Christ Jesus. Verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. It is something ba nga, ug kung kita nagasangyaw sa mayang balita or kita nagampo sa usag-usa, the brethren nga maoy nagtake sa leadership, ask of the Holy Spirit. It is the apostles nga maoy nangayo sa balaang espiritu, laying their hands on the new followers of Christ nga sila makadawat sa balaang espiritu. Nangayo sila sa Ginoo. So, I know nga makaguol na siya nga butang nga makakita ta nga natay mga kaigsuonan nga luya pa ani nga bahin. Weak pagid siya ani nga bahin, Lord. Nya kanang Lord kanang magliso lagi siya sabot kani nga bahin na gid, Lord. Na ako yung kaigsuonan ing ani. Yes, we are all brethren in the Lord Jesus Christ, sealed by the Holy Ghost. But then nisulti man si Apostle Paul, Ephesians chapter 5 verse 18. Be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ephesians chapter 1, nagsulti na daan nga ikaw nasilyuhan na sa balaang espiritu. Unya, pag Ephesians chapter 5, the same book, Ephesians gihapon, be filled. Be filled pag gihapon. Nya, ang resulta, human nga kita, giawhag ni Pablo nga mapuno kita sa balaang espiritu, speak to yourselves. Verse 19, speak to yourselves, psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ikaw nga puno sa balaang espiritu, pipila ni siya sa mga butang na mahimong bunga, nga nasi mong kasing-kasing, mapuno ka sa iyang mga kanta. Spiritual songs, psalms and hymns. It is something po di ay good nga kanaging, ma-appreciate sa puna ko na kanatay igsuon, nga ganahan yun, nga naikanta nga magsigduyog-duyog. Tinuod ginagid pod. Remind yourselves with that. Kay bisan kani atong utok baya kung walay nag-feel ani even music. Mukalit bisan ako kalit ra gini mutok ka mukanta siya secular nga music in itself. Diri lang mura nagnaay nag-build nga storage ba. So we speak spiritual songs. You who are filled by the Spirit, kanunay kang mapasalamaton. Nga naman kay puno nagug kayo ka sa tanang butang, which is the Holy Spirit in you. And you become submissive one to another. Di ka magpataas sa imong kaugalingon, kundi i-consider nimo nga mas higher ang uban and you need to be taught. Kinahanglan ka nga matudluan. Nakiteachable heart. And then submissive na ka sa imong isig katao kung nagikinahanglan. Even at the risk sa imong own nga comfort, mulakaw ka, muadto ka in order to help someone. Magmauning siya ang magapuno sa atong mga kasing-kasing kung kita filled in the Holy Spirit. And going back ko sa akong point kaganiha nga makakita ta nga natay mga igsuon nga luya pa ani, wala pa siya ani nga bahina, wala pa siya nitubo ani nga bahina. There's even one brother of ours nga giingnan siya nga mas better that if you really want that person will be changed every night, pray for her. Lay your hands on her. Pray for that person. Okay, pwede man nga magsigat tagbadlong, kana sala na, adultery, fornication, kana pornography, biyana. Pero kay wala pa totally transform ang kasing-kasing magsirag paminaw nimo. Nya, pwede kang kawaton sa kaaway. Pwede kang kawaton. But then the responsibility lies with us. Do we ask of the Holy Spirit, Lord, I ask of your Holy Spirit, please dwell in this person. Lord, you know nga ikaw na nagsilyo ani niya, please fill him. Ang pulong nimo Lord nga di mo biya ani nga person. Tabangi siya, baguha siya. And kung sunod nga adlaw makita nimo wa pa siya nagbago, pray paghihapon. Unsa may gisulti sa may Lucas 11, di ba? Ang Lucas 11 nagsulti, ask and ye shall receive. Unsay previous verses ana? The parable of the widow nga nagsigpangayo atong judge. Sigpangayo. Nga atong amahan, nga mahigugmaon kayo sa ato
di ba ka na siya maminaw nato nga kada adlaw og buntag sige kag hilak pangayo niya. Pero ang pangutana ni Jesus, shall I find faith? Nabayang ani nga pagtuo mga tao. Gitugot sa Ginoo nga ang imuha mga kaigsuonan naa pa nga kaluyahon para sa mga tao nga nakahibalo sa iyang kaluyahon kanunay magampo para niya. Like Epaphras, Philippians chapter 4. I forgot asa na siya sa Philippians, but he kept praying for the brothers. I think not Philippians, I think it was in Colossians. He kept praying for the brothers that their faith may be made perfect. Ma-perfect na ginang ilang kinabuhi. Mahingpit na gyud nagsig ampo si Epaphras. So, kamo nga nakahibalo sa kaluyahon sa inyong mga kaigsuonan, do we ask for the Holy Spirit, for the Lord Jesus Christ, and even ourselves, kay dili ta mahimong takos nga magdala sa iyang mga pulong sa kinabuhi kung kita mismo nagapalayo pod sa kinabuhi kinaate gihigugma nga sala. Have we even asked ourselves to be filled of His presence daily? Wala na tuod ta naghubog-hubog nga literal nga may gisulti ni Pablo nga be not drunk with wine. Pero pwede gihapon nga bisang wala na ka sa paghubog-hubog pero di gihapon ka filled sa balaan nga espiritu kay nahubog ka sa kadaghan sa mga panginahanglanon ani nga kinabuhi. Kana affairs of this life. Stand up, soldier. Kay mo man to ang giasaad sa Ginoo sa Ezekiel 37, speak to the wind. And when the wind breathed into their nostrils, unsay nahitabo nila? They became an army. But if the Holy Spirit have not gone into the lives of these people, makita ka nato nga naa sila'y unod, nga sila'y panit, makalakaw, or like, it's just like this, makita ka nato sila permente sa church, and then, uli lang, human sa church, and then, ingana ra, like, there's nothing impacting sa ilang kinabuhi. We might be able to see those things unless we speak to the wind. We tell unto the Lord, we ask of His Ruach, His Holy Spirit, nga maoy mo, dwell sa matag usa. Kay siya ang mo'y mohatag sa tinuod nga kabaguhan. Siya maghatag ka nato kaalam. Because will you, after nga madawat nimo si Jesus Christ, will you stop depending on God's wisdom? Di man, every day, magkinahanglan ka na. Will you end yourself being taught of knowledge? Dili gumikan kay napuno na nga nabasa na nimo ang tibuok Bible nga naa na nimong garbo nga, di na ko kinahanglan nga mubasa. Every day you need to be taught. Kinahanglan ka matudluan sa matag adlaw. That's why you need the Holy Spirit. If we stop feeling ourselves, kanang kada adlaw, kay makita na nato nga, okay naman tingali ko. Nga, kasabot na matay ka, Lord, kay busy ko, nga nang tanan. And then, what will happen? Wa nakakahibalo that the world is taking over you. Ang kalibutan na amoy magpuno na si muhuna-huna. Mahuna dahil na siya ang magsigig tuig-tuig kasi mo matingala ka, di naman ang kalipay o ang pagpasalamat sa Ginoong nasa akong mga baba. Puos na lang naman ang mga problema. Bantayin na mga igsuon. And the Holy Spirit grieves. Mag-uol siya kung dili na siya ang mo'y pamulong na sa ato mga kasing-kasing. Because we're not anymore filled. Yes, you are sealed, ready for the purchased possession of the Lord Jesus Christ. But if He has not seen nga namunga ka, kay ang next sa John 14, John 15, He is the vine, we are the branches. If kung di ka makitang mamunga, putlon ka, isugnod ka sa kalayo. So, ganahan ng Ginoo, like as dear children, we ask of Him. We ask of Him for our own lives and for the lives of the brethren. If we fail to do this, then mahugra gihapon nga we are in a church but we are living as islands. Naatasod sa simbahan pero para lang ta sa tong kaugalingon, mahimong makadungog ta sa tong mga igsuon, siging rebuke, tudlo, ganahan ko na nga atmosphere nindot kay mag-isitag badlungay, magsigig ka ng remind sa sala, remind sa pulong sa Ginoo, but then we forgot the strength, the will to do according to His good pleasure doesn't come from you. It comes from the Holy Spirit. It comes from the Lord Jesus Christ. And at most cases, good, when I pray, kaniya musulti lang ko sa akong own personal prayer life. Kay nisulti man gud ang Lucas na pangayo ng Holy Spirit, and I keep asking,
And because of that, kung naay sala nga ma-reveal sa ako ang kinabuhi, bahalag sakit, ingnan ko sa kaigsuon nga sala man ni siya. Pero ma-convicted akong kasing-kasing. Labitaw, no, sala man di ini. Then sige man tagpangayo, sige magpangayo. But if you love your sin, even the very idea nga mangayo ka sa balang espiritu, basin pwede magduduha ka. Kaya ang Holy Spirit mo teach man gyud nimo, mo remind gyud nimo. And even at points na dili mo kayang mubiyaan nga sala, pabiyaan gyud ka sa Ginoo gyud ana. Kay naa naman nimong Holy Spirit more powerful than the world. More powerful than the world. Yes, we pray for patience, we pray for temperance, we pray for goodness, we pray for righteousness for ourselves and for the brethren. Nagsigitag ampo bahin ana. We pray for charity, in which I praise the Lord nga kita niabot tata nga punto nga, Lord Jesus, teach us charity, teach us charity. But all in all, have you asked the Holy Spirit? Kita na nga pangayo bata sa balaang espiritu nga maoy maghatag kanato sa kusog to do, to will, according to His good pleasure. And if your brother or sister is not yet in that state, do you have the heart to pray for them, asking of the Holy Spirit? And if kung mahimo, lay your hands upon them. Okay, wala man ko permente sa inyo nga mga taliwala gyud physically. So ang prayer, okay, bawa ka ani gyud Lord, this is going to be just long distance prayer. Nga na. But we need to keep asking, manghayo gyud ta kanunay sa Ginoo. Pag matingala na lang ka, i-lead ka niya. Ipakita po niya nga sa kadugay nimong kinabuhi ana nga dapit, makaingon ka, salamat din ni Lord. Sige magpangayo. Pakitaan din ka niya, kitaan ka niya. So, muna siya, ang question na dayon para nato is, have you been dependent sa pagpangayo sa balang espiritu? Have you been dependent pagpangayo sa balang espiritu? Have you asked for the Holy Spirit for the lives of your brethren? It's not just the time nga ikaw gihimong born again na sa Ginoo, but the everyday feeling of the Holy Spirit sa matag usa. So, I think I've come to the end na sa ako nga sermon, and I praise the Lord God nga kani mao ni ang atong usa nga gikinahanglan sad pod. Mangayo kita sa usag-usa, mangayo kita sa usag-usa sa iyang nga balaan na espiritu. Speak to the wind, speak unto the Lord Jesus Christ, ask for His presence. Karon, let's pray. Salamat kayo, O Dios. Your word, O Lord Jesus, that has truly transformed us, that we be not conformed na aning nga kalibutan. Pero ikaw, O Lord Jesus, ang nakahibalo how weak this life is. And we sometimes can give comment sa among kaugalingon ug sa uban. This is his weakness. This is my weakness. Those are the things nga dali siya mapandol. But do we pray for them? Do we ask of your Holy Spirit, O Lord God, dili ang amuang words, dili ang amuang mga pagbadlong lang, ang pag-admonish, amoy makabag-o, ang tinuod nga makabag-o kung kami magapangayo sa imo nga balaan espiritu. And because of that, when we preach, when we give rebuke, when we admonish, Lord, we know ikaw na dayon na mag-transform. Thank you, O Lord Jesus Christ, for your word, but help us to continue in the things that you wanted us to continue. The path, O Lord God, of righteousness. Kami, O Lord God, nga magapangayo ani sa mga balaan na espiritu para sa matag usa, uban na kami, O Dios, that by your grace and by your mercy, kami makabiya sa amuang pagpakasala, and more we will shine unto your glorious day, just as you've said in Proverbs, the just and the righteous will shine more and more unto the glorious day, O Lord Jesus. Salamat kayo, O Diyos, imong balaan na espiritu, imong gihatag kanamo that hath given us comfort, remembrance of your word, teaching us all things. But be with us, O Lord God, kay dali gid kaayo ni punuon ang among hunahuna sa mga butang sa kalibutan kung kami makalimot na kanimo. Salamat, O Diyos, for building us that relationship with you through your death on the cross, the blood that you have shed, the comforter that you have sent for us, that enabled us to do according unto your will. In
Jesus Christ's name kami nagampo ug nagpasalamat. Amen. Okay, praise the Lord for that very wonderful message. Amen. Salamat kayo, Lord, sa reminder. So, malipay man tanong nga na ang mga kaigsuunan. Pero mas malipay gid ta kung naagid ang kuan ba pag tinabangay gid sa even sa prayer kay dili man kita everyday magkita, and through prayer we get to have fellowship as well, fellowship in the spirit. So that's what I pray as well, na mag-increase po ang akong pag-ampo dili lang sa mga akong kaugalingot kundi sa mga kaigsuunan pod kay mao gid na ang gid ma-exercise ang atong sincerity sa atong paglakaw kung kita nahigugma sa atong mga kaigsuunan. So salamat kay Ginoo. I pray nga kini gid ma-apply gayud sa mga kaigsuunan niya. Dili lang kini mulabay nga another preaching na lang sad nga atong nadunggan, and then wala ra gihapoy mahitabo days after. So I really pray that we will increase in this grace as well in praying for one another. Because we know nga dili man ta mabuhi og wala ang balang espiritu, and that's the very first thing nga nagbuhi kayod kanato. So I pray that we will all be filled with the Holy Ghost in everything that we do and wherever we go as well. So salamat Lord, og atong kantahon mga igsoon. Kantahan na pud ta og pagbalik para sa atong Ginoo, as continuation sa atong pagsimba sa iyaha. So sabay ko sa pag-awit, kitang tanan mag-awit, dili ko ibaylo.
presensya mo, Jesus. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ng kalibutan, kay ang mga butang lumalabay lamang. Ang presensya mo, way katapusan. Ikaw ang ikinahanglan ko. Wala na'y lain pa, Ginoo. Sa matag adlaw gihandom ka. Mopuyo ning dughan ko. Ikaw ang akong dalampanan. Likod nga akong kasandigan. Wala na'y laing pangandoy ko. Di ang presensya mo, Jesus. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ng kalibutan, kay ang mga butang lumalabay lamang. Apan ang presensya mo, way katapusan. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ng kalibutan, kay ang mga butang lumalabay lamang. Apan ang presensya mo, way katapusan. Wala na'y laing pangandoy ko. Kundi ang presensya mo, Jesus. O Lord Jesus, hinaot o Dios nga kini nga mahimo nga tinuod gid sa mga kasing-kasing. Bisan karon o Lord God, we sang this song, the spiritual song, O Lord. Nawa kami lain nga pagatinguhaon, O Lord, kundi ang imuha nga presensya. Imong balaan ni Espiritu nga mao'y nagsilyo kanamo, nagapuyo kanamo, O Dios, that may you fill us, O Lord Jesus. Fill us with your grace, with your power, your Holy Spirit, O Lord, that will teach us all things, that will guide us into all truth, to the one who will give us remembrance sa tanang mga butang na imuha nga gitudlo kanamo sa imuha mga pulong. Magsalamat, O Dios, kay ikaw nagsaad nga di nimo kami pagabiyaan gayud, O Lord. And you will not leave us comfortless. You've sent unto us your Holy Spirit nga mo'y kanunay nagawitness nga tinuod ang atong nga paglaom. Ug kami nagahulat nga dili sa kawang nagahulat gayud kami. Ug usa ka lugar, an inheritance, faithful, and even that prize that we will see you, Lord Jesus Christ, at the end of this race. Lord, naman kami mga kaigsuunan pud karon nga nasa mga kaluyahon ug wala may mahibalo pod sa unsay ilaha mga gipamati o mga gipangagian. Nayuban o Dios kinahapod sad sila mga sirkumstansya nga nagapaluya nila nga sila dili makani gayud sa tigom
ikaw makapainomdom kanila, O Dios, kung sa kadako, kalapad, kahabog sa imo nga gugma, O Lord Jesus, magapainomdom kanila, ug kanamong tanan nga naa dinhi ang pagtuo nga naa kanimo, Ginoong Hesukristo. Salamat ini nga tanan, O Lord God. In Jesus' name we pray. Give thanks. Amen. Simbahon ang atong Ginoo. Padayon kita sa pagsimba. Maiwiton, daigon ka. Karunang adlaw